Parang pinagkaitan at tila ba pinagtakluban ng langit at lupa ang buhay nila. Silang magtatay na lang ang natitira sa kanilang buong pamilya. May naunang kapatid na nakunan, sumunod naman ang kanilang ina na lumisan dahil sa stroke, at nagbigti naman ang panganay dahil di umano'y sa hirap ng buhay nila. Si tatay naman ay kung minsan ay may sariling mundo, at ang natitirang anak ay may malubhang kapansanan dahil noong bata pa ito'y nabangga siya ng sasakyan, dulot ng paghihirap na dinaranas niya ngayon. Minsay malupit talaga ang tadhana at mahirap maipaliwanag kung bakit nangyayari ang mga ito. Marahil paalala ito ng ating Diyos na tayo'y lumapit at kumapit sa Kanya nang sa gano'y maging matibay at matatag tayo gaano man ang bagyong dumaan sa atin. Ating panoorin ang bagong kwento natin ngayon. Ito ang Kwento ng Buhay. Sira na yung kolong-kolong niya. Kailangan ng palitan. Kahoy na yun. Stretcher? Oo, ay stretcher pala. Kailangan ng palitan. Sira na yung stretcher niya. Kailangan bago. Bilan mo, Bob? Wala kang pera pambili niya. Mag-ipon ka muna. Ano itutulong natin, Bob? Bigyan mo ng bagos na. Mahal yan eh. Ay ba yan? Tutulong natin. Malayo pa lang bahay nila. Isang di pa ba yun? Yan layo naglalakad na tayo. Isang malayo yung bahay nila. Malayo. Gano'ng kalayo pa? Yun, malayo pa konti. Malayo pa ba? Mga ganong isang layo pa. Paano napatpat doon yun? Hindi naman hospital yun. Hospital ba yun? Doon nga humihingi ng tulong. May isang pa. Oo, para mag-survive sila. Ba't tumatakbo siya? Babagsin ko. Ay, mamaya mag-tablet ha. Ba't niya tinakbo? Tablet. Nakakagulat naman si tatay. Kala ko siya biglang tumakbo. Yan ba nila? Nga po. Ito, tatay. Hello, tay. Magandang hapon. Gabi na po yata. Alas 6 na yata. Alas 6 na po pala. Dito po pala kayo, kuya? Tay, pangalan niyo pala, tay? Fortunato Baronda. Opo. Bali ka, ano niyo sila? Bali pabangking ko ho yan. Kasi yung nanay niya, kapatid ko bunso namin. Ilaw, namatay na ho yun. Opo. Na paano po yung kapatid niyo, tay? Na stroke. Ni-stroke. Galing sila doon rin sa SM. Ako ngayon ang mga ko baka alas 10. Naraman sabi nga sa akin, sabi ko, patay ka kasi lusa. Tapos yung isa naman kapatid naman niya, yung naman, yung unang namatay niya, yung anak niya babae.
Yeah. sa panganak. Ngayon po yung pangalawa ko eh. Yung naman bunso naman to, hindi namatay yung nanay niya. Wala pa isang buwan eh. Yeah. Ay, nagbigti rin yun ng, ano, yung bunso nila. Tay, Diyan nagbigti sa loob ng CR, sa bahay nila yun. yung ganun pong pag-uwi nyo, pag-uwi nyo, ganun po talaga yung nangyayari araw-araw? Hindi naman po araw-araw. Araw lang na linggo lang ito. Bakit wala ko? Sino po yung ibang naghahatid doon sa kanya? Wala. Kami lang ano. Pang ilang palit na po yan? Ay, pangalan natin yan. Pang-apat na ho yan. Hindi lang, tatay. Hindi ito apat yan. Bago na Ito bago to eh. Kasi masisira po kagad pagka ganun kalayo eh, no? Ibigay rin din ito. Matino ito. Bigay rin sa amin ito ng vlogger din. Nagbigay sa amin yan. Kasi yung pamilya niya. Ay, ito Ano pong pangalan ng vlogger, tay? Ayaw ko hindi ko matandaan eh. Nakano sila, nakabuntiro eh. Oh, kailan po nabigay yan? Matagal naman yan. Meron sigurong magkukulang na isang taon yan. Sa akin yan. Isang taon. Mabilis lang po. Mabilis po talaga masira pagka ganun kalayo po. Tapos ganun po yung ano. Ay, laho naman ako nagiginawa. Di ba kita mo kanina, patag. Tapos tumatakbo kayo, no? Kala ko anong ano eh. Hinuloko lang to. Ngayon, kaya ako dito sa palengke, dito ako dumadaan kasi medyo makinis. Kaya sabi, pag ako sa kanan, naano yung gulong yan. Kaya di ba kita mo kanina sa dumaan, sa may kaliwa. Po. Sa mga katekram po natin, nandito po kami ngayon sa Pulilan, Poblacion, Mabini Street. Kanina, Castillo Compound. opo, may nahanap lang po kami, tapos nakita po ni Kuya Martin yung si Kuya. Pwede, ano pong pangalan niya? Hindi pa po namin natanong yung pangalan. Jesse Abad. Tapos, silang taon na ho siya, Nay? 33 po. 33. Kasi ito, nung naginip pala ito ang 12 anyos, Nga po. nangalakal sila. Tapos po, yung dalawa sila eh, doon sa may lungos ng tulay, Nga po. eh yung kasama niya na umihi. Ngayon yung trike, doon siya pumatong sa sa ibabaw. Siguro mga kundi pag hindi na nagkakamali, siguro mga alas 12 ng madaling araw. Nga po. Ngayon po, yung kotse, doktor din yung nakabangga. Ngayon po, ang ginawa, tinakbuhan yan eh. Mabuti yung tinwheeler nasa uli. Ang ginawa tinwheeler, inibortikan siya. Para sa palengke, yung truck, nalagbag ngayon. Kaya may nakasakasani ka. Kaya ito nga. Ano po, pero sinagot po nung doktor yung ano po niya. Kasi po yan, hindi ko kasi alam yung pangyayari yan. Kasi isang buwan ako matos yan eh. Hindi ko kasi alam kasi mahirap na kasi pakilaman yung kapatid ko, di ba? Dahil unang-una sila dito, di ba? Yeah. Sabi hindi na ako nakikialam. Kasi yung mga time na yun, kasi mahirap naman yung saksak na ko sila, di ba? Kanya pa namin asawa, di ba? Po. Kaso sabi po kasi ni ate kanina, hindi makakausap ng matino. Tapos ano naman po nangyari kay tatay? Hindi ko malaman kung paano to. Tuwing umaga po, siya naghatid doon sa labas, ito siya. Dapat siya hatid doon sa labas. Ako naman nagtutulak, araw ng linggo, doon naman ako sa labas niya. Ayun sa hapon naman, kukunin naman niya sa hapon doon naman sa labas. Po. Kaya yun ang niya. Tama sabi mo, talaga hindi magtatagal yung wheelchair. Kung nauna yung daan nga, lubak-lubak. Nahirapan. Kasi nakita ko yung pag gano'n niya, paghatid. Totoo yun. Tapos ngayon tay, kumusta sila dito? Okay naman. Okay naman kasi halimbawa kung sakali man po ako, pagsahod ko naman ng linggo, kahit na paano, inabot-abot ako naman sila. Hindi ko talaga naman masyado sila masaklawan, kaya sabi ko nga kung minsan, lalabas ko sila para naman sila magkaroon ng kunting yung ama to, kunting panigarilyo, di ba? Kayo po yung malapit na kamag-anak po nung... Kami talagang Tapos si ate? Asawa ko siya. Opo. Tapos dito po sa bahay nila, sila lang po dalawa. Sila lang mag-ama. Nakatira. Nung nakita ko po yung kalagayan niya, yung may pingas, yung parang Dito lang kumuha yan sa hita na to. Yung gitapan yan, dito lang kumuha sa hita na yan. Tapos sa ulo na yan. Kaya ang ginagawa ko yan, hindi dyan pwede nalagay mo sa papaliguan. Kailangan dahil sa loob sa linggo, minsan isang bisip, dalawa. Kasi umano yung niya,
kumikirot po. Hindi, wala kasi. Sumasakit po. Nabababay. Kamo ka na ngayon, may sugat na naman. Oo nga po eh. Siguro sa tingin ko mataas po yung sugar niya. Kaya Kaya, tama yung sabi mo. Sabi ko, napakali. Sugat lang po lumalaki. Hindi ka naman kaya ako na ano, hindi naman siya na nagagadgad. Ba't nakakasugat? yeah. Eh, sabi ko nga, paano gagawin natin din eh. Pag dito anak ko, talaga sinter yan. Yeah. Tinutulak naman to, hanggang sinter lang. Kasi pinapating namin sa ano yan, sa doktor. Bali yan po, ilang taon na yun? 13 o siya nung na-aksidente po siya, no? 12. 12. Kasi, Ang tagal na po pala tayo. tagal na yan. Kasi nga, kasi yan, sabi ko sa kapatid ko, yun daw yan, binigyan ng pera ng doktor. Kasi doktor nakasagasa yan eh. Iniisip yung kapatid ko na yung anak niya, habang buhay, na ganyan yan. O, di ba? Siyempre, hindi ko na sila pinakalaman kasi mahirap din kasi ano. Hindi ba? Nalungkot to ako dun sa doktor eh. Ibig sabihin wala pong ginawa yung Hindi, doktor. may nagbigay. Binigyan yan. Ah. Tapos nung sa Manila, sinagot niya sa Manila yan. Sagot na lahat sa Manila, wala siyang hindi doon. Lahat po inano niya, sinagot niya. Hindi ko po alam kung magkano binigay dito. Ayun, hindi ko alam sa kapatid ko magkano binigay. Hindi naisip niya, yung anak niya, na habang buhay, na ganyan na yan. Di ba? Ah po. Sige po. Tay, kausapin ko lang po. Okay lang po ba? Ang pangalan, Tay? Ha? Ang pangalan po niyo, pwedeng malaman pangalan po niyo? Pangalan ko, Jose. Jose po. Abad. Oh, ilan taon na po kayo? Kung bilang kung taon-taon ng pagkataon kong ito, nasa, kuwan kasi ako, January 10 daw, 1960 O ilan bang bilang dyan sa bilangan ako ng edad? Sa pa 1 by 1. Oh. Ay, ito Bali. kayo nga nasala dito. Bali, ilan na po yun, Tay? Hindi ko ang ating bilangan ay 30 dito. Pantay flat dal. Nga po. Kumusta po kayo dyan, Tay? Kumusta po yung buhay niyo? Ay, ganito nga lang, naganalaga ako. Ngayon, ang pamahin namin, gusto ko lang na may asa, kaya nagalaga na ako nito. Matulong-tulong nga malangga ako. Habang nagalaga ako nito. Ganon naman ang himig ko sa pagpakumumba ko rito. Kaya kasi nga kung ako'y makipag-team sa pagkumyor ba sa W nga. Kaya ano pumagibad. Opo, balita ko po yung asawa niyo. Ano pong nangyari do sa asawa niyo? Ang asawa ko, nung sagtulak-tulak niya, hindi nga ako nakapaghanap buhay dahil nga dyan sa paningin bati dyan, walang anak. Nanghamla sa akin dyan. Kaya nga, nanggihayaan ko lang yan, nagtulak-tulak sa anak ko para lang bilang may donation. Opo. Kaya nabali, anak ko, hindi ako makapaghanap buhay dati, nalagay ako sa bangos. Opo. Ano pong nangyari do sa asawa niyo? Nagkulap din nung mangyari kasi nga sa ingay ko at sa mga ingay rin dyan nga ako yung buntungan. Nagsinakit yun, maingay ako dito. Kaya sabi ko, paano pagka kung hindi ko kitanggulin, sabihin ng marating anak. Opo. Nasaan po yung asawa niyo ngayon? Wala na nga, yung bilang nagkulap dito nasabi. Ano pong nangyari sa asawa niyo? Yung nga dito nga pambuhay. Opo. Tapos naibol dyan, wala na yun, nailibing. Alam naman ho pala. Alam niyo. Ganun ang aking kuha, hindi man ako nawala sa isipang. Opo. Ako pa rin naman ito. Nabuo ko ng sindro. Opo. Sabi po kasi nila, may parang pinagdadaanan po kayo ngayon, hindi ko kayo makausap ng maayos. Hindi sila may sabi lang. Paano po kayo nabubuhay dito, Tay? Sa ganyan na nga lang, bilang may donation na nga lang. Ginagawa nilang ginagawa na. May donate na lang sa mga pangyayari ganyan. Wala na akong nag-miss. Kayo, Tay, ano yung pwede nyong magawa para kumita po kayo? Mabuhay niyo po yung anak niyo, sarili niyo. Gusto kung trabaho na lang sana buhay, makagawa na ba ako dyan kung mayroon mo lang pag-umpis ng pira-pira man. Opo. Ano pong alam yung trabaho, Tay, ngayon? Ang aking alam trabaho dyan sa mga pagpapahinda lang sa Paraibihan. Kung sa Rasmel dati, nagpapanog ako. Ano po kayo, kargador? Oo, nagsusunod lang ako. Ngayon na alam ko trabaho dito, magbuhat ako ng pamilya. Yeah. Yung anak niyo po, kumusta naman, Tay? Ito, ginalagaan ko lang dito to pag ganyan ginagawa nga. Itulog-tulog na nila yan. Tapos gawin, ako nagalaga dito. Sila yung nagtulog lang. Yeah. Hindi lang mag-donation, ang may sinasabi nyo. May donation lang daw ito. Maabot-abotan daw ng Opo. balda kasi.
Ganun lang ginagawa nila. Tapos, hindi ko naman kung lang alagaan. Kaya anak ko kasi ito talaga. Hindi ko maiwasan, hindi ko alagay. Kasi nga, pagka halimbawa, hindi na ilakan, nagaling na. Pag ilakan man, pag ito ng hapon, alaga ko pa rin sa kapirit. Ako yung nagarugan. Pagka hapon, pagka halimbawa dumating na sila, galing nila karoon. Po. Tapos pag hindi ilakan, buong maghapon, gabi. Alaga ko. Ako yung nagalagay nito. Opo. Ganun lang ang aking mga masabi sa inyo. Kung talagang kuha, alaga ko pa rin. Tay, may napansin lang po ako na paano po ba yan yung bukol nyo sa... Ito, bigla lang tumaba ito. Ganito, may foot leg na. Ganito nakalaki ito. Lumaki ganito ko lang. Baka po inaano nyo, kinukutkot nyo. Kaya lumaki. Ginaganyan ko nga yan dahil nga akala ko sa jawat lang. Yun, lumaki ganito. At tapos yun, ganito ito yung bukol bag niya. Ganito, nag-umsimula ganito kalaki. Iyan mo nga Kuya Martin, nilapit mo. Kaya naman nga kung ano bang laman ano. Laman ba o ba? Ano po kaya yan, Tay? Para sa akin, hindi naman to sis. Hindi po sis. Guwan to, yung laman talaga yung bukol. Ano po ba, pag pinipisil nyo, masakit po ba? Hindi. Wala po sakit? Laman talaga. Kaya nga, kumbaga, isipin ko buhay ng itong ang tinakdan. Yung anak nyo po, kumusta naman? Sa kaya naman, galagaan ko palagi pag kailakad-lakad nila, pag iuwi rito. Ganun lang aking dahil lagi sa inyo. Kung ilakad dyan, pag uwi rito, hindi alagaan ko rito yan. Pag ilakad, gahayaan ko lang, kaya wala nga akong hanap buhay na makapagkitagpira. Ganun lang aking nasasabi sa inyo, nga kung sa pagkitagpira, wala. Wala akong trabaho masamahan, bakit alalay kong alaga mo yun. Gano'ng kadalas po yan yung paglabas-labas po nung anak nyo? Matagal na yan magbuhat nung di ba? Sa isang linggo po, halos ano po ba? Araw-araw po ba yan? Pag yung nandito 5 minutes ko, na naka-granto rito ng luma kong lo, araw-araw dulag yun. Minsan, mamahinga rin sa mga isang minutes. Isang beses po, gano'n. Kung gano'n, mag-relax din dyan. Pagkakuhan, magtutulak din, tuloy-tuloy na. Tapos nung sila na, depende sa pagtulak nila, kaya may trabaho mo silang isasamahan. Kaya nga, kung itulak nila, gihayaan ko lang. Nag-iisang anak lang po ba niyo siya? Hindi, 3 nga yan. Nasaan po yung dalawa? Bilang nasaway ng aring. Yung dinaling ko. Kung kaya yung pangalawa, kung yung diram ko, 3 yan ako sa luwas ko na sana yan. Para ayan, ang oras na yun. Ano po ito, Tay? Yung misis ko, yung nagsanayin ko. Hindi po, yung anak niyo, nasaan po yung dalawa? Yan ang nanganak, sa dinaling ko, panganay babae, yung gari pangalawa. Sige Tay, hawakan niyo po muna. Kausapin ko lang po yung anak niyo, na. Tekla mo, tignan niyo si... Ay, sige po, dahan po muna kayo. Dito muna. Bali, nakatali po siya. Para hindi po malaglag yung... Ibig sabihin, wala na pong control yung paa po niya. Nalalaglag. Hindi na makontrol po yung ano niya. Wala po siyang control. Tapos si ate. Si ate po yung kasama kanina. Pakita mo muna. Hindi. Okay. Bali ito yung bahay nila Kategram mo. Buksan mo yung ilaw, kuya. Wala pong ilaw. Paano po yan? Wala po kayong ilaw pala. Yan lang yan. Yan yung ganyan. Dinubutan tatay at dinubuat. Yan naman yan. Wala nang solar sila mo. Si ate po, siya po yung kasama ni kuya doon kanina. Bali napansin ko rin po meron po kayong ano po yan? Sabi po daw, witter daw po. Tapos pina-check up ko naman po to sa Malulos. Kailangan, sabi po, kailangan ko daw po yung espesyalistang doktor para dito. Pinapadala nga po ako sa GBL
Para doon ko daw po malaman kung ano talaga yung sakit ko. Matagal na po to, 2016 pa po. Tapos binayopsi po to, yung para bang yung parang project lang po na magpunta dito sa bayan namin para mag-check Parang up project lang. Binayopsi po siya. Ano po ba? Kinuha. Kinuhanan ng nana kasi po malaki siya. Kinuhanan. Mas lalo pong nagalit, parang mayroon nang pong tumubo na kung saan-saan na dito. Tapos ang problema po dito, pag nawawalan po ako ng malay. Hinihimatay ako, di ako makahinga. Bali ilang taon na po kayo? 56. 56 na po kayo. Opo. So, kailan po tumubo yan? 2016 po. Matagal na rin po, no? Opo. Okay. Ba't niyo sila tinutulungan? Ang pangalan po niya? JC po. JC? Opo, kawawa naman po siya po. Hindi ko tulungan. Wala nang pong ibang tutulong niya kung hindi kami. Yung nanay po niya, kung nandyan po yun, hindi ko naman po gagawin sa kanya yun. Wala na po siyang nanay, tas pabayaan pa. Kawawa naman. Bali sila pong mag-asawa ka, Tekram. Tayo dito kayo para makita lang ko kayo kanina. Thank you, Tay, ha. Yung pagtulak-tulak niyo ng ganun, ang hirap po nun, ha? Sado po yan. Itulak ko naman yan. Linggo ko naman itutulak yan. Linggo naman, hindi po kasi binipasok ko po. Masulan po, hindi kami lumalabas. Kasi sabi ko, pag ilabas yan, baka mamay magkasakit po kaming pareho. Katulad nung nakaraan, nagkasakit ako, nagkasakit siya, sabay-sabay. Pag hindi po si tatay nagtutulak, sino po yung nagtutulak? Minsan po, yung di ka po nagtrabaho to, siya po. Hindi, kasi sabi po ni nanay, 4 times a day o minsan 5 times a day ang paglabas. Yun. Yung wala pa siya pasok. May trabaho yan. Hindi na pwede magabas niya. Hindi na siya. Pero ngayon, kayo po, kung lalabas po siya, kayo po Araw ng linggo lang. Kasi, Linggo, tapos yung minsan, Merkulis, napunta kami doon. kasi may pasok ako. Ngayon, ang ginagawa ko naman sa kanya, tutulak ko sa isinto. Siya magbabantay. Kailangan maaga pa lang kasi para hindi ko malit kasi alas 8 pasok ko. Kaya kailangan, alas 6 pa lang, tutulak ko doon sa SM. Tapos susunod naman siya kasi papasok ako. Kaya di ba nabutan mo kanina? Kaya mayroong bantay. Opo, Tay, yung asawa niyo may dito, buti hindi niyo na Sabi nga ng yung doktor niya, kailangan daw papunta sa GBL yan, patignan talaga ng doktor para kung anong gamot ang para dyan. Kasi sabi na yan, hindi manika pwede natin yan operahin kasi maraming ugat at tamaan. Sabi, umimpis na noon yan sa ugat sa gamot Ang problema nga, nakapos kami ng konti. Kung naagapan o sana yun, baka hindi yung Kung yung gamot na tuloy-tuloy. Kaya problema nga po, narulaktawan. Minsan meron, minsan wala naman buhay natin. Sala sa lamig, sala din sa init. Opo. Sayang, hindi naagapan na Ako yung pagka ganyan, mga hindi naagapan, minsan, Kaya, doon siya tinutulak sa Imbis na nga po GBL. ako na hospital, imbis na rin po ako nag-50-50. Kaya sa awa ng Diyos naka-recover pa rin po ako. Opo. Ano po ba, gusto niyo pa ho bang matanggal? Gusto ko sana, kaya lang po ang problema sabi naman ng doktor, hindi raw pwedeng operahin. Yung gamot na ganyan, gamot. Kailangan lang daw talaga may magaling na doktor na tumingin sa Tumingin. para Tapos daw gamot. makita na kung ano talaga to, kung talagang kaya pa ng gamot o hindi na. Pero sabi naman ng iba, wag mo nang ipa-opera. Yeah. Dahil pag ipina-opera mo yan, di namin sure kung tatagal ka. Sabi ganun. Ayun, may ilaw na pala. Ayun pala. Mamamatay din yung Solar. Maliit lang. Hindi ko sa lobo. Napakadilim niya, no? Okay lang po kayo makamusta, Kuya JC? Hindi kayo, hindi kayo mahirapan? Baka mahirapan po kayo. Sige nga, Kuya JC, kanta nga po kayo. Pero kung mapapagod po kayo, wag na po. Sige nga.
Bago natin kumustahin. Lalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Nasabi mo'y ako ang tanging nasa puso mo. Hanggang wakas di maglalaho, pangako mo'y di magbabago. Naalala mo pa ba, mahal ko? Ako'y iyong iyo, ngayon at kailanman. At sa piling mo, ligaya ko'y natagpuan. Nagdulot ka ng pag-asa, tanging ikaw ang ligaya. At hindi limutin ka, awit ko'y pakinggan at laging tatandaan. Mahal kita, pag-ibig ko'y tangin sa'yo. Sinta, ikaw ang lahat sa akin at baka mamahalin. Ikaw at ako, sana'y lagi magkapiling. Galing. Kuya JC, kumusta po kayo? Okay lang po. Napapansin ko kanina, yung mga paa mo nanginginig. Ba't nanginginig? Ganyan po talaga yan. Buot nung naoperahan ka? Oo. Pwedeng ikwento mo sa amin paano nangyari nun, bago mangyari lahat yan? Kuya JC, anong ginagawa mo nun? Anong naalala mo nun? Nagbabakalbukote po. Nagbabakalbukote po. Nagbabakalbuti po kayo. Tapos po? Nabungko po ako. Ano yan? Inutusan ka ba ni mama at papa o ginusto mong ganun, tumutulong? Hindi ako inutusan. Gusto ko po. Tapos nakwento sa akin, Kuya JC, si mama mo daw kasama ka niya. Tapos na-stroke siya. Natumba po. Natumba siya. Tuloy-tuloy na po yun. Gano'n mo namimiss si mama mo, Kuya JC? Matagal na po. Namimiss mo si mama. Anong ginagawa mo sa mga nabibigay sa yung pera? Bili ko po pagkain. Bigas. Ulam. Yeah. Kape, asukal. Kuya JC, tanong ko lang, kung di ka sana na aksidente, ano sana yung pangarap mo? Magtatrabaho po. Hindi, ano yung gusto mong maging? Kung di ka sana na ganito, hindi ka na aksidente, Kuya JC. Gusto po. Yung gusto ko po, tulungan ang nanay ko, tatay ko, lahat ibibigay ko po. Bali, 3 pala sila magkakapatid. Nasaan po yung dalawa? Pangilan po siya? Yung unang kapatid niya talaga bago yung babae namatay. Tapos yung babae na siya. Yung bunso nila, yun po yung nagbigti. Diyan po namin nakita. Nakabitin doon sa may CR. Bali, apat po sila. Yung pinakapanganay lalaki. Oo, ba't to nagbigti? Siguro di po niya kayang makita yung kapatid niya, alagaan niya ganyan. Wala na silang nanay. Ang tatay niya hindi rin medyo okay. Hindi nakapagtatrabaho. Kaya siguro, inisip niya, maging obligasyon nga naman niya to. Magpakamatay na lang din siya. Ba yan? Yan na nangyari sa kanila. Oo. Kaya nung nakita ko nga na nakabitin, sabi ko bakit ka ginawa niya yon? Kawawa naman yung kapatid niya. Dito po kayo. Sabi ko Ilan taon na po yun nangyari?
Sa ngayon 26 po siya nung namatay. Ano po, magtatatlong taon na. Hindi po niya na-handle, no, yung... Hindi niya kinaya yung nangyari sa nanay niya. Tingnan na wala na yung nanay niya, tapos yung kapatid niya alagaan pa ng ganyan. Kahit man nung kasi buhay pa ang mama niya at buhay siya, nagtatrabaho naman din po yun. Kailan po nagkaroon ng pamilya, sa kanya pa rin obligasyon to, tapos may anak pa siya. Kaya ginawa, nagbigti na lang para wala na siyang sasagutan sa lahat. Lang ang naging kawawa. Ito. Kung wala nga din po kami, paano na to? Kasi yung tatay niya, yun naman pumayag na silang mag-ano dun sa SM. Sinabi nga namin, Chip, dalhin mo na ako si Nunoy sa SM. Niluloko ko lang ba? Alam ko naman na hindi siya papayag. Ay, ayoko nga hindi ko alam yun. Nasaan ka ba nung nagtigti yung kapatid mo? Nasa loob ka? Sa may papag na ginawa ng mister. Hindi mo ba nakita yung ginawa niya, Kuya JC? Tulog po ako. Tulog. Nag-CR lang daw po yun. Di, pinansin naman ng tatay kasi nag-CR. Pinuntahan daw niya. Sabi daw niya, anong ginagawa mo dyan sa CR? Iihi lang po ako. Nagtataka, di hinayanan ng tatay. Nung matagal-tagal na, nilapitan kasi nga ganyan nga kadilim yung bahay nila. Nung paglapit, nakatali na. Ipilit namang inabot ng tatay, kaya tanggalin yung tali. Wala na talaga, nakalaylay na yung dila. Doon pa nga sa amin tumakbo yung tatay Sabi sa akin, Nura, tingnan mo nga si Ikoy, nakatali doon sa taas. Di pumunta ako dyan. Ayun nga, nakita ko, nakabitin na. Nakalaylay na yung dila. Ang kumot yung ginamit. Pinagtulungan nga namin ibaba Ayaw magising na Kaya ito po talagang magising. Tapos si tatay, kaya siguro medyo na ano na din, lalo sa mga problema. Isa pa po yun. Nag-ano na, kuya, no? Masyadong nakaisip niyo yung nangyari sa akin. Yan, nagkasunod-sunod. Minsan nga pag ako na nga kung nakakausap ng maayos yan Tsaka, Inaanohan ko yan siya, kumbaga inaalalayan ko kasi para dito. Kasi Opo. kung di ko alalayan, kawawa naman Oo. Minsan nag-aaway silang mag-ama. Sabi ko, ano naman yan? Ano naman pinagawa yan? Titigil na yun pag sinabihan ko. Mga kapitbahay namin, natakot naman lumapit yan. Pagkagalit yan. ako dito sir. Yung pagpapaligo, sino po nagpapaligo? Pinapaliguan po kaya dyan. naman po Nakapatong po niya. siya dyan. Kaya naman niya, ni tatay, ano? Pinapaliguan niya. Binibihisan, nilalaban yung damit. Kaya lang po, sir, ang problema dyan, pagka nga hindi ayos yung takbo ng ano niya, away sila mag-ama. Sabi ko, huwag mo pa akong saktan si Nunoy, kawawa naman kako anak mo yan. Alalahanin mo, dalawa na lang kayo. Nakikinig naman, pero may minsan talaga hindi ayos kausapin. Kahit mga kapitbahay ko natatapon. Kaya sabi ko sa mga kapitbahay ko, huwag niyo kako to patikimin yun ng alak yan. Dahil pag nakatikim ng alak yan, iba takbo ang utak niyan. Si tatay, wag na pong yan, no? Kaya pag may nag-inuman dyan, dito po kayo. tinataboy ko sila. Huwag mo kako kung hindi pa inumin yan. Once kako nagkaroon ng problema dyan, kayo kako sisihin ko. Kaya hindi nila niyayaya yan. Di balik ako pagkain ibigay nyo. Kung mayroon kayong may ibigay. Pero pagka ganung mga bagay, huwag ka ako. Maawa ka ako kayo dyan sa pamangkin ko. Ano ka ako mangyari dyan? Nung nalasing yan, baka mamay pati ito saktan. Kasi hindi na kontrolado yung sarili. And ang mga kapitbahay ko naman nakikisama, hindi naman nila pinapainom yan. Pero nung Pasko, maalala ko nung Pasko na siguro natutuwa siya nung yung iba ng mga kapitbahay nagkasayahan. Nag-inom siya mag-isa, nalasing kamo yun. Pinagtatago ko yung mga kutsilyo. Bakit to? Ano nga napatanim? Delikado po. Hindi. Malabas sa labas. Nagano, baka Si mamaya tatay. patulan. Kaya ang ginagawa ko, tintago ko yung mga bagay na matalim. Sa may tindahan, tinatago lahat ng mga alak. Sabi namin bawal na pagbilan. Delikado pala. Inaanohan na namin mga kapitbahay namin, yung may mga tindahan, huwag nyo kamo bigyan. Away niya. Di bali sigarilyo ibigay nyo, wag lang alak. Kayo po, sa tingin nyo, kailangan nyo pundalin sa psychiatrist? Yun nga po talaga ang sabi sa akin. Kaya lang po, hindi ako makagalaw kasi wala naman po kami sapat na pera para doon. Hindi naman pwede na pupunta lang kami doon, nakatingin lang kami doon.
Eh kung meron lang po kaming pera, matagal na pong gagawin ko yun kasi marami pa po akong asikasuhin. May mga anak pa ako. May mga apo pa ako na sa akin. Yeah. Yung isa pong anak po nila, sana siya na lang yung gagabay dito. Nagbigti naman po eh. Hindi po, yung, di ba may isa pa? Patay na po pareho yun. Ah, Siya na lang natitira nag-iisa. akala ko kasi Yung meron panganay pa. namatay, lalaki. Ba't po Tapos namatay? yung babae, Wait lang po, yung sakit panganay. po yun. Sa sakit. Bata pa lang po. Namatay siya Tapos? siguro nasa 5 taon. Alaga ko po yun eh. Mm. Tapos sumunod yung babae niyang kapatid. Tapos Yeah. yung siya. Tapos yung bunso, yung nagbigti. Hirap din pala yung kalagayan. Sabi ko nga, dami-dami ka kung nangyari sa buhay. Inubos na makakulat sila. Ang naiwan pa yung may kapansanan. Yeah. Sabi ko nga dito, siguro nakako may ano ang Panginoon sa'yo. Kasi ikaw ang iniwan eh. Ikaw na ganyan ang kalagayan. Ikaw pa naiwan. Siguro kako may purpose ang Panginoon sa'yo. Opo. Sabi Lahat ko po sa nang kanya. nangyayari sa atin. Pero thank you po sa pag Salamat ano nyo, din po. pag-asikaso nyo sa kanila. Opo. Pero si tatay talaga kailangan niya ng ano. Pero kung okay po siyang kausap kanina. Po yan, sir. Ano po? May panahon na hindi siya ganyan kausap. Naswertihan nyo ngayon matino siyang kausap. Minsan sir, may dalang kutsilyo yan. Ganon. Nakalagay sa likod. Tinatago ko nga lang eh. Pag bilog Pag ang buwan. nakikita ko, kinukuha ko Pag, dyan sa loob. dito nga kuya. Bali anak niya po. Panganay ka Siya ba? naglilinis dyan eh. Bunso po ako sa lalaki. Sabi ko babae po ang kapatid na babae. Pangalan mo kuya? Joseph po. Nasabi mo si tito mo. May ano po. Pwede po. Hindi, okay lang. Ay, actually siya, pag lumalabas, minsan pag mainit ang ulo, may daladalang patalim. Minsan po, lumalabas po yan doon sa labas. Tapos, babalik dito, kukuha ng kutsilyo dyan. Tapos, tinitignan ko sino kaaway niya. Hindi naman po namin nakita. Yun nga. May kaaway siyang hindi Minsan, natin yung pinto, sinisira niyan. Ginigiba yung pinto. Kaya po, mga ganun, tutulog yan. Mga alas 8 na, tulog na po sila. Pupuntahan ko po to kasi mag-uusap-usap nga kami, pintuan. Yeah. Madalas niyang kinukwento yung nanay niya. Sabi ko, ano bang napanaginipa mo tungkol sa nanay mo? Yung nanay ko nagparamdam dito. Sabi ko, sabi niya. Sabi ko, ano bang sinabi sa'yo ng nanay mo? Bantayan ko daw siya. Sabi niya, bantayan ko daw siya. Sabi niya sa akin, Joseph, tulak mo ako dun sa SM. Kasi sir, ako talagang tutulak dyan. Yung wala pa akong trabaho. Tinulak ko naman siya, sir. Yung kinagabihan, sir, di po ako makatulog. Iniisip ko po siya kung ano pong nangyari sa kanya. Nakita ko po yung sugat niya sa paa. Sabi ko, ano ba nangyari dyan? Ewan ko, sabi niya sa akin, Joseph, pwede mo bang tulungan ako? Kasi yung paa ko namamaga. Sabihin mo doon kay tita, kay mama po, na itulak ako bukas para may panggamot ako sa paa ko. Sabi ko, di ako makakatulak sa iyo kasi may trabaho ako. Paano kitang tutulak? Kaya kinabihan, kinausap ko si mama. Sabi ko, mailabas niyo siya. Kasi kailangan nila ng tulong mo. Kasi may paa niya, kailangan magamot. Nakita ko nga, may sugat. Sir, magapo yung paa niya. Agabi ko po siya binabalik-balikan dito, sir. Tapos nasabi mo, si tito mo, may hawak ng kutsilyo tuwing Kahit lumalabas siya, may ibang takutak. delikado talaga. Minsan pag wala pong sigarilyo yan, nagwawala po din sa loob yan. Ito po ang sinasaktan niya. May tali pa po sa paa. Hindi po na ididiretso yung kamay, sir. Gaganon lang po talaga. Nakabaluktot. Yung isa po nakagalaw pero dahan-dahan lang kung ganyan, di ka anong maitaas. Mamaya po, yan yung sisilin kay Kaya po niyang buhatin? Hindi na tama kayo yan. Dito mo na dyan. Kasi daw pa. Maalis mo lang, mga tanong mo sa kasi. Ikaw na nga siya.
Ayun. Kaya niya. Kahit mas malaki yung anak niya sa kanya, nabubuhat niya. Oh. Lakas mo pala, tay. Nasaan ako sa pagbumuhat ng mga palay ng pahinan. Pero na-stop na ako sa paghanap mo. Oo. Hinihinga ako pag nagbuhat-buhat ako. Parang mas mabigat to sa inyo yung anak niyo eh. Mas mabigat to sa inyo anak niyo. Talagang doon, napalo kasi sa akin. Tay, ganito po. Siguro mas maganda kami na lang mamili ng groceries. Balik ko kami bukas. No, kasi napansin ko parang wala pong laman yung kusina niyo doon. Oh. Siguro hindi sila nagluluto. Bibili na lang ng luto. Nagluluto po, tay? Ayun pala, nagluluto sila. Pagka numuulan nga, nagtutulog yan. Hirapan ako mag-ano. Pagka ganyan nagulang ako. No. Bali, ano na lang po. Bukas, siguro balik ko kami bukas para doon po sa gusto ko naming ibigay. Tapos, siguro after lunch, may kausap po kaming umaga eh. No? Tapos siguro schedule natin yung kay doktora. Para siguro makalma ho siya. Siguro dahil ho sa sunod-sunod ho yung mga nangyari. Pwede po makuha yung number niyo, kuya? Makinamber mo, bigay mo para dyan sa itatawag. 745. Okay, thank you, kuya. Kuya, tatawag mo kanya ka? Ano ba? Bukas tatawagan niya ka. Andito lang po ako. Anong kakainin niyo yan, tay? May sinain na. May sinaing. Ano po ulam niyo? Nakamagkano po siya nun, si Kuya JC? Hindi naman po parehas. Pwede, tignan natin. Okay lang po ba? Mangingi chismis po kami. Hindi po. Kinita namin. Kasi meron nagbibigay naman. Ngayon po, halos wala. Hapon na po may nagbigay sa amin. Babayat eh, no? Ayan. 320. O sige. Ano na lang, bukas na lang po ate, no? Okay, tay, bukas na lang po para makabili ho kami ng ano nila. Ayan o, kinukwentuhan ni Kuya. Kuya, pangalan mo? Kuya Joseph. Balik kami bukas na. Bili kami grocery. Ingat po kayo. Salamat po. Thank you, Kuya Joseph. Bukas na kami balik na. May paborito yung pagkain. Kahit ano po. Pangalan niyo po? Si Alvin po. Kuya Alvin, katekram mo. Kuya Alvin. Inaanap ko sa kanya si tatay dito eh. Wala na eh. Ako eh, inintay ko nga asawa ko rito eh. Kuya Alvin, thank you ah. Gusto ko makita. Kuya Alvin, thank you.